sobrang fluffy at sobrang cute. Ganyan kung ilarawan na marami ang bunnies o rabbits. Instant ngiti talaga ang hatid nila sa mga taong nakakakita sa kanila. At ngayong nga pong Wednesday Pets Day ay makikita lang tayo sa kanila dahil sa kanilang pagbisita dito sa atin sa studio. At ito nga, Audrey, kaugnay niyan, makakasama natin ngayon si James Kit Cartel, isang bunny parent at ang founder ng Bunnies of PH. At si Dee Cubilla, ang founder ng Rabbits for Homing Philippines. Magandang umaga, welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning din sa inyong mga alaga. Ano pang pangalan nila? Ano pangalan nila? Ito si Pocholo. Pocholo. Ang aking alaga. And ito isa sa mga member namin, si Waffle McNuggets. This is Logan. Logan. This is Senior Bunny. Senior Bunny. May claws ba yan? Para si Wolverine. Logan. Well, usually, yung mga gustong magka-pet na ang pinipili, it's either dog or cats, ano? Pero yung mga sa mga rabbits, bakit yan ang napili ninyong alagaan? Based din kasi sa mga ano namin, lifestyle. So, 'di ba, ngayon ang tirahan natin yung space, yung work din natin, 'di ba? Especially now na uso na yung work from home. So, kailangan quiet lang yung bahay. So, kami, ako personally, gusto ko ng rabbit kasi tahimik. Generally, tahimik sila. They don't make sound. Meron, pero sobrang minimal lang. And gusto rin namin yung attitude nila. Kasi they're in between dogs and cats. Yung dogs, yung sobrang clingy and cutie na makulit na dogs. Sila naman, lesser lang doon. Tapos, yung sassiness or yung pagiging alone ng pusa, so sila naman, medyo mas clingy sila ng konti doon. So, nasa gitna sila. Kaya mas prefer namin sila na alagaan. Iba rin yung characteristics, ano, Patrick? Dahil may hirap i-compare dahil unang-una nga, hindi nga sila gumagawa ng mga sounds kagaya ng pusa at aso. At kanina, di ba, nakakwentuhan na natin sila, Audrey. At marami pala tayong mga maling akala sa mga bunnies, misconceptions. Akala natin, kumakain lang ng kangkong, ng carrots. Hindi pala, sir, no? Totoo yun. Yeah. Dapat ang pagkain ng rabbit ay hay o tuyong damo. That's 80% of their diet. Pwede rin silang kumain paminsan-minsan ng gulay. Pwede rin silang pakainin ng pellets. Preferably walang soy or corn kasi nakakasama yun sa tiyan nila. Other than that, madali naman silang pakainin, madali silang alagaan. Kailangan lang na alam mo kung anong tamang pag-aalaga, ang tamang pagkain, at kung ano yung mga bawal sa kanila at makakasama sa kalusugan. Pero how about kasi kapag ang pets mo, aso or pusa, pag iniwan mo, ang hirap eh. Di ba? Kailangan may mag-aalaga. Sa kanila, paano nyo po yan? Kunyari meron kayong mga out of town, paano sila iniiwan? Marami naman ngayon, uso na kasi yung mga pet hotel or pet sitting na tumatanggap na rin sila ngayon ng rabbit at saka ng bunny kasi yun nga, growing community kami. So marami na ngayon na curious paano mag-alaga ng bunny. So hindi na rin mahirap. But at the same time, sila kasi hindi sila they're not, what you call it, yung mapanira sa mga appliances, sa mga furniture sa bahay. So as long as rabbit-proof naman yung bahay nyo, you can leave them basta may food. At least, siguro maximum na yung mga 8 hours na pwede nyo silang iwan ng ganun. Okay. Yeah. Ikaw pala, James. Sige ma'am, go ahead. Hindi ako nagbabakasyon. Lagi mo silang kasama. Oo nga eh. Pero pagka dinala sa travel, okay lang din naman. Ay, oo naman. Magandang prepare dapat muna sila bago sila ilabas. Dapat prepare sila emotionally. Yung mga yan, medyo emotional din to eh. Tapos, dapat mga tama yung carrier nyo. May mga carrier kami, iba't ibang klase. Hindi porke pwede sa dog, pwede sa cat, pwede rin sa kanila. Meron talaga. Tsaka enough food pag nagbabiyahe kayo and enough water. Okay, sabi mo, pine-prepare mo nyo muna sila emotionally. Paano yun? Siyempre, sinasali namin muna silang ilabas-labas ng konti, gano'n. And kasi stressful sa kanila lumabas, sa totoo lang. Pero may mga bunnies like this, Pocholo, bunny influencer siya, so sanay na sanay siyang lumalabas. So hindi ko na namin siya kailangan prepare, diretso, labas, pwede na. Ikaw pala, James, ay founder ng isang grupo ng mga bunny parents. Ito yung Yes po. Bunnies of PH. What made you decide na buuin itong grupong ito at ano ba yung advantage kapag
kasali ka rito? Initially, talaga naman, kasi pag pumupunta kami sa mga event, kala namin kami lang yung bunny, ganun. Tapos nagugulat kami sa mga event, may mga dumadating pa onte-onte na bunny. So sabi ko, why not create a group or a community for bunny parents? Ang initial namin is to gather them, and magkakilala, may community kami. Tapos later on, ang naging advocacy na namin is, sorry, they're really feisty, ganyan. Kulit. Tapos later on, ang naging advocacy na namin is to teach yung mga future bunny parents kung paano tamang pag-aalaga ng bunny. Hindi na, hindi yung, kasi iba maraming misconception. So ngayon, natatama na namin, ganito ang dapat mong gawin. Pag may emergency sila, they can reach to us. So those are the advantages. Sorry. Medyo makulit na sila. Well, ngayon kay Ma'am D naman, meron din po kayong organization kung saan nire-rehome ninyo yung mga rabbits. Paano nyo po ito sinimulan at gano'n na po karami ngayon yung mga members ninyo? As of now, that's just me. Rabbit Rehoming Philippines was conceived in the middle of the pandemic. Noong 2020, maraming mga tao na nagkasakit at unfortunately, kailangan nilang i-give up yung mga pets nila. So, para hindi sila mapunta sa kalye, tinutulungan ko sila para maghanap ng bagong pamilya. At habang naghahanap ako ng pamilya para sa kanila, nakatira sila sa amin. Sa ngayon, as of September 2024, nakapag-rehome kami ng 109 bunnies. Wow, dami. That's since January 2020. So hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa namin ng, well, really just rescue, rehome, rehabilitate. Kasi maraming mga rabbit na, lalo na yung mga dinadump sa daan, iniiwan sa kalye. Madalas silang may mga sakit o may pilay. Siyempre, hindi kumakain ng tama. So, ayun. Yung survival nila medyo mababa kapag nasa kalsada lang. Basically, zero survival. So ngayon, para sa mga kababayan natin na interested na maging part ng inyong advocacy at ng inyong mga organization, meron ba kayong mga social media pages na pwedeng yes po. You can follow us on Instagram and Facebook. Our group name is Bunnies of PH. Don't worry kasi sa namin, sa grupo namin, no judgment kung hindi pa kayo marunong mag-alaga ng bunny. Lalo na ngayon, uso nire-regalo yung bunny, di ba? As a gift sa mga bata, sa mga girlfriend or boyfriend nila. So, please approach us, DM us. Mag-DM lang kayo. Tuturuan namin kayo paano yung tamang pag-alaga, paano magte-take care of them. Kasi yung bunny, hindi commitment siya. Hindi siya basta-basta lang naaalagaan. Pero yung rescue program naman namin, Rabbit Rehoming Philippines on Instagram at Facebook. Anytime na kailangan nyo ng information o naguguluhan kayo kung paano gawin ang tamang pag-aalaga sa mga rabbit, pwede nyo kaming kausapin. Ako, mostly. Or si James, marami na ring mga tao na naghahanap ng tamang informasyon para sa mga rabbit care. So, nandito kami para tulungan kayo. Ayun nga, with this, meron din po kaming, sorry, by the way, meron din kaming mga binibigay na flyers, brochure para sa mga bagong bunny parents. And also, nagpapa-event din kami sa mga bunny parents para magkita-kita, mag-socialize yung mga bunnies, tsaka yung mga bunny parents. So, it's a fun event. We had last time, no, August 25, ngayong December 1, magkakaroon uli kami. So sana makita namin kayo, it's open, makilala nyo yung mga bunnies namin na makukulit. Saan yan? Saan gaganapin? Dito lang sa Makati. pwede sa iyo, bunny date. Yan, pwede. December. Baka makakuha pa ako ng bunny. Anyway, with this nga, napaalam sana natin sa ating mga ka-RSP yung tamang pag-aalaga sa mga bunnies. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. And for sharing us your advocacy. And more power po sa inyong pong mga iba't ibang organization. Maraming salamat. Thank you. Salamat. Thank you.